Mahirap kasi mga kabatas natin if you will judge the whole film by a few seconds of video. Ang daming konteksto na nawala Tapos ang dami pwedeng buuin. Kasi pag gagawa ka ng movie na ganyan, usually mga kabatas natin, if it is a documentary or it is based on actual events, mga kabatas natin, ini-interview mo rin. Sa Netflix, makikita nyo lagi ito, no? Ini-interview mo rin, o kinakausap mo rin, yung mga tao na involved doon na pinoportray mo. Especially if they are still alive. So, pag binanggit yung pangalan ni Vic Sotto doon, mga kabatas natin, I have a very strong feeling na in-interview rin si Vic Sotto tungkol dito sa palabas na ito. Sorry mga kabatas natin if I'm spoiling it, critical thinking lang. Okay? It would be very, very uncommon, okay, for a producer, for a director, for a filmmaker to make a film about a particular person without actually talking to that person na involved doon sa pelikula na yun. Diba? That is already a show of bad faith. Diba? Malaking kalokohan na yun na parang gagawa ka ng pelikula tungkol sa akin. Ipoportray mo ako na rapist ni Pepsi Paloma. Tapos hindi mo ako kakausapin. Even in media, mga kabatas natin, dapat ganun eh.